Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Cafe Emilia, magandang araw sa inyo. Medyo natagalan tayo na walang vlog sa nakakapanood ng ating short vlog sa Negosyo Philippines at Papa Rabbit 3. Siguro alam naman nyo na may pinagdadaanan tayo, meron tayong kapatid na may sakit. But tayo po ay ang spirit natin, ang dibdib natin, ang utak natin ay malakas ang loob na malalapasan ito ng aking kapatid. So sabi ko nga sa inyo, may mga tao na kapag may problema, down na down, hindi makapagnegosyo, hindi makapagtrabaho, hindi makapag-concentrate. Pero tayo guys, okay? Para saan pa na naging Mr. Negosyo Philippines tayo kung hindi natin lalabanan ang mga yung mga problema natin. So, sa mga negosyo ka, napakarami na natin pinagdaanan, pero ating nalalampasan. Ngayon na pag-uusapan natin guys, ay tungkol sa pagnenegosyo. Maraming tao gustong umasenso, gustong maging big time, gustong yumaman, gustong mabili yung mga gusto nilang bilhin, yung mga pangarap nila, gusto nilang ma-attain. Pero takot namang magnegosyo. Takot sa failure. Ito yung real talk. Okay? So, marami akong nakakausap, marami akong mga kaibigan, mga kakilala na sabi, oh, sir, magaling ka pa, asensado, sir, magaling ka pa, ang dami mong negosyo, sir, magaling ka pa, ganyan, no? So, kita namin, nagkakaproblema ka sa negosyo, pero malakas ang loob mo, bumabangon ka. So, yung mga pinagdaanan mo, alam namin. So, guys, ang tanong, kaya ka ba takot magnegosyo? Sabihin, takot ka ba magnegosyo kasi takot ka nga bumagsak? Or takot ka sa mga sasabihin ng tao? Ulitin ko. Takot ka bang magnegosyo dahil takot kang bumagsak? Or kaya ka takot magnegosyo dahil takot ka sa sasabihin ng tao? Guys, maaring nung banda-banda roon na nagsimula pa tayo, naging negosyo tayo, bumagsak tayo, may mga sasabihin yung tao, gagawin natin yung negosyo, may mga negative na kaagad. Ginagawa natin ang negosyo, kung sino pa yung mga kapamilya, mga kaibigan mo, mga kakilala, maaring sila yung hindi sumusuporta sa iyo. Pero guys, para sa akin, ang number one na pwede kong talagang maipayo sa inyo, alisin niyo yung takot o yung isip na ano kaya sasabihin ng tao pag ako'y bumagsak? Paano pag ako'y bumagsak? No! Guys, tuwing ako ay magkakaroon ng negosyo, magkakaproblema, babagsak. Sino ang sinisisi ko? Hindi ako nagbe-blame sa ibang tao. Biniblame ko yung sarili ko. Sa mga nagnegosyo naman na bumagsak, unang pagnenegosyo pa lang ay bumagsak, guys, tanda natin, yun ay lesson. At least, sa padalawang pagkakataon na magnegosyo ka, meron ka ng aral. Okay? Hindi ka talaga mag-start sa scratch talaga, no, totally zero. Pero, palagi ko nga sinasabi, sabi nga nila, you will learn through your mistakes. Pero, kung ikaw ay maingat, matalino, madiskarte, at ang mindset mo ay talagang talagang palaban na palaban, sana wala nang lessons. Sana wala nang mistakes para makuha mo ng lesson. So, yun talaga yung purpose ng Negosyo Philippines na ito ay para sa mga magnegosyo at nagpaplano magnegosyo. At guys, although, sana maunawaan nyo, okay? Although hindi tayo nakakapag-share ngayon ng mga vlogs, ng mga business ideas, ano ba yung mga bagong business na pwede natin simulan? Ano ba yung business na yan? Although hindi tayo nakakapag-share ng ganun, para sa akin at sa mga nakakaunawa na tunay na negosyante, na mga talagang nandyan, kahit na yung vlog natin ang content may mga iba pag nakita yung content ganun, hindi talaga nanonood. Guys, ang number one na pwede kong ino sa inyo, yung tinatawag natin na mindset. Meron tayong napanood na isang nag-share, isang big time na negosyante sa ibang bansa. Ang sabi niya, ang success 100% sa iyong success, hindi ito yung sipag, tiyaga, diskarte. Hindi po yan. Ang 5% lang yung sabi niya, 5% lang yung madadala ng iyong sipag, tiyaga, yung diskarte. Pero ano nyo ba yung 95%, yung pinakamalaking factor para maging successful tayo? Ano nyo ba yan? Yung tinatawag natin na mindset. So guys, kung alam nyo ako, napakarami kong isipin nyo ngayon, medyo seryoso yung ano natin. Pero, iniisip ko, kung ako ay susuko, kung ako ay hindi lalaban, paano ang mga tao maasasan?
At paano ko matutulungan yung kapatid ko kung ako ay hindi makakonsentrate? Siyempre, may pamilya, nasa hospital, may mga anak. So, baliktad. May mga iba na pag may problema, down na down. Pag may problema, seryoso, hindi makakonsentrate, hindi makakain, hindi makatulog. Baliktad sa akin, guys. Kung ako ay may problema, mas malakas ang loob ko, mas masipag ako, mas talagang nadiskarte ako, mas talagang hapit ako. So, kaya naman, kahit nga ganoon, awa ng Diyos, thank you Lord, yung mga projects natin, marami tayong projects, awa ng Diyos, maganda naman yung takbo ng business natin, at meron tayong iba pang business na share. So guys, malapit nang mag 10 years ang Adbatech CCTV. Pag nag 10 years ang Adbatech CCTV, yun yung start ng magpapa-franchise na ulit tayo, guys. So guys, yun nga, hayaan nyo yung sinasabi ng ibang tao. Ako guys, may mga ibang tao na ganyan-ganyan. Iwasan nyo ang naisipin yung or laging itanim sa utak nyo. Kung pag ako'y bumagsak, paano nasabihin ito? Paano ang tao? Kalimutan yan sila. Ando natin, pag kayo naging successful, pasasalamatan nyo rin sarili nyo, pasasalamatan nyo rin yung ibang tao na may negative. Pero kung sakaling kayo ay bumagsak, wala kayong dapat ibang sisihin, kundi ang sarili. But honestly sa akin, hindi mo pwedeng sisihin din. As long as ginawa mong lahat yung grunong ginawa mong lahat para maging successful, maging boom yung ano. So, huwag matakot sa failure. Okay? Pag lagi kasi, alam nyo, may mga nakikita tayo nagninegosyo. Ang problema, nagninegosyo patakot. Ang problema, nagninegosyo parang iniisip-isip ko, paano pag hindi naging successful? No, maging warrior, maging matapang. So, guys, marami. Palagi nyo lang sabihin na, palagi nyo lang isipin na, may mga tao na successful ngayon, may mga kakilala kayo. Best example is myself. Okay? May mga kilala kayo na talagang nag-risk, bumagsak, marami ang pinagdaanan. Pero, nasaan sila ngayon? So sabi nga sa akin yung aking laging pinakamagandang iniisip lagi, sabi niya, wag mong, hindi naman sobrang important talaga yung mga tao na nakita nyo na napaka-successful nila. Ang pinaka-importante doon, kung yung mga pinagdaanan nila, kung babalik-balikan mo at malalaman mo lang yung magandang story nila behind yung success nila. So, para sa akin, ang Negosyo Philippines, ang number 1 may share ko, yung pagiging warrior, pagiging matapang, at yung mindset talaga sa negosyo. So, may mga share tayo later ng mga vlog na kung paano ba nagsimula yung Adbatech CCTV. Ano po ba yung mga negosyo ko na, ano-ano yung mga negosyo ko na itinayo, na ilang araw lang siguro pinag-isipan, maaring same day lang pinag-isipan, nagnegosyo, bumagsak. Naalala ko lagi, pag ako'y nanonood ng YouTube, sabi lagi sa akin ng aking mag-ina or si Fayren, sabi niya, nako, ang papa, nanonood na naman ng garne. Papa, huwag mong gagawin yung negosyo. Papa, sabi ko nga sa kanya, anak, nanonood lang ako, bakit? Agad i-advance, agad ang isip mo. Papa, kilala na kita. Nanonood ka lang ng vlog ng gabi. Kinabukasan, sinimulan mo na yung negosyo. So, guys, yun yung siguro ako. Ako yung tipo rin ng tao siguro. Medyo, sabihin natin, yun din lang sa akin. Talagang minsan, hindi na tayo makapaghintay. Gusto agad malaki. Pero, natuto na tayo sa mga ganun. So, kaya nga, dito sa Negosyo Philippines, marami tayong itinuturo. Ang pinakikita natin, hindi lang yung success lang talaga. Ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga negative, ano yung mga ibinagsak natin, ano may naging problema, yun yung isinashare natin. So guys, yun lang sa Negosyo Philippines. Sabi ko nga sa inyo, ito po ay para sa mga tao magninegosyo at nagpaplano magnegosyo. Again, ulitin ko, babalikan natin yung topic natin. Huwag matakot sa failure. Huwag matakot, huwag isipin ang sasabihin ng ibang tao. Guys, sabi ko nga, life is short. Ang oras ay habol natin. Palagi kong sinasabi. Sabi ko nga nung una, meron nung naging guest speaker tayo, Lord, keep my parents alive until I become successful. Sana sa lahat ng mga nakakapanood nito, sana ang mga magulang nyo ay malalakas pa. Sana ang mga magulang nyo ay nandyan pa pag na-reach ninyo ang inyong success. Para at least, yung mga bagay na gusto nyo gawin sa inyong pamilya, sa mga magulang nyo ay magawa nyo. Okay? So, walang hangad ang Negosyo Philippines, kundi makatulong, makapag-share ng positivity, hindi po negativity. Iwasan natin yung maki-hangout,
iwasan natin sa isang lamesa ng pinag-uusapan ay puro chismis. No, marites. Pag-usapan natin kung paano tayo higit ng pera. So, God bless mga kanegosyo, kasi sa pamilya. Kita kasi po tayo sa ating video. Sana po sa lahat na nakakapanood, may pinagdadaanan po, pray lang tayo, lakas at lahat po yan ay ating maresolbahan. God bless po. Bye-bye po.